dito mo malalaman na itong tao na ito, si Leni Robredo, ay may saltik. Walang ginawa kung hindi pumuna. At ito ang problema ko sa kanya. Pumupuna lang siya ngayon dahil oposisyon siya. Hindi dahil talagang mahal niya yung bayan, pupuna siya, hindi. Bakit? Kung talagang pupuna ka, di sana punahin mo din yung dati. Anong halimbawa ko dito? Sige, papakita ko sa iyo, Miss Leni Robredo. Bakit ito? Hindi mo pinuna noon. Congresswoman ka naman ha. Di ba sinabi mo pa nga, I have all the rights. Sabi mo, I have all the rights to criticize the government since I'm a citizen of this country. Not just because you're a vice president. Okay, fine. I will accept that. Pero ma'am, bakit hindi nyo pinunan doon? Nito yun noon. Tingnan mo ha. 295 million na walang kakwenta-kwentang toilet. Hindi mo pinunan nun. Akala ko ba you have all the right to criticize the government? Maliho eh. Maybe you have all the right to criticize Duterte. Kasi kung talagang you criticize the government pagpalpak, di sana kahit nung congresswoman pa kayo, pinupunan nyo na yung mga ganito. Hindi, kasi kaalyado nyo eh. Ganyan ho kayo katulongges. Ganyan ho kayo katulongges. Ay nako. Ano pa? Ito pa. Pinuna mo ba ito noon, madam? Alam nyo ba itong flagpole ha? Baka akala nyo yung 8 million pagpapatayo ng flagpole. Hindi ho. Hindi ho pagpapatayo yan. Pag-ayos lang yan. Rehabilitate lang ho yan. 8 million para rehabilitate yung lintik na flagpole na yan. Oops! There's more. After na rehabilitate yan, ginastosan ng 8 million. Nasira ho uli yan. I-google ninyo. Pagkatapos uli, nagka-problema ho uli yan. Ibig sabihin, substandard. Sa halagang 8 million 8 million flagpole, substandard pa. Bigyan mo ako ng 1 million, 500,000, may kickback pa ako eh. Ako magpapagawa niyan. Baka lahat yan. Hindi masisira yan. 1 million lang, 500 pa, kickback ko doon. Pero 8 million? Anak ka ng tutsa sa isang flagpole, ano ito? At hindi nagreklamo si Congresswoman Leni Robredo. Pero sabi niya, she has all the right to criticize the government. Mali. You have all the right to criticize Duterte. Yan lang kinikriticize mo. Ano pa? Baka akala nyo yan lang Ito yung mga ano lang naman. Ito yung mga sikat lang naman na kagaguhan nung nakaraang administrasyon. Ito. Naalala nyo itong papasagasang hinayupak na ito? Sabi niya, run over by train. Pag hindi natapos yung Baclaran to Bacoor, will not be completed in 2 years. Magpapasagada sa daw siya, tsaka si Abaya. Kinriticize mo ba ito, Congresswoman Leni Robredo? Hindi. Bakit? Kaalyado mo eh. So hindi ka makabayan. Ang tawag sa'yo, makatae. Dapat sumama ka na doon sa makatae block. Wala kang ginawa kung hindi salot ka sa lipunan na ito. Kinikriticize mo lang ang ating Pangulo. Pero kasi hindi ka talaga totoong makabayan eh. Kung talaga makabayan ka, gayahin mo yung mga tao ngayong mga DDS kami nga binabanatan namin si Duque, yung palpak yung barrier, palpak tong metro-metro na to. Kahit siya nasa loob ng administrasyon yan, binabanatan namin yan. Yung desisyon na hindi iparesign si Duque, kahit kami, binanatan din namin si Pangulong Duterte. Hindi namin gusto yun. Ganun ang totoong pagbanat. Hindi yung pagbanat mo na binabanatan mo lang yung kalaban. Bakit? Kasi tinawag kang incompetent.
Incompetent Vice President. Yan ka, incompetent. Ano ibig sabihin ng incompetent? Inutil sa Tagalog. Sayang ito, no? Ganda siguro nito from Baclaran to Bacoor kung meron niya yung train. Panalo siguro ito, no? Grabe, grabe. Meron ba? Parang wala ata eh, no? Wala. Natuloy ba ng DOTR to? Parang hindi ko alam. Ay, nako. O, ito pa. Baka akala nyo tapos na. Ito pa pala. Yan, o. Naalala mo itong housing na ito? Baka akala nyo ang ginawa dito yung, yung tulay. Hindi ho. Housing project ito. Ng pamahalaan ni Pinoy. Eh, wala pa sila doon sa housing. Papasok pa lang sila sa housing. Kaya nagpunta itong mga congressman para i-check nila yung substandard na ginawa na housing. Salamat, Madam Janet Okada. Pag mga ganyan, nagigising ako eh. Substandard do yung ginawang housing ng pamahalaan nito ni Pinoy. Housing ang pinag-uusapan dito. Kaya pinuntahan ng congressman para i-check kung totoo bang substandard. Aba, hindi pa sila nakakarating doon sa housing, bumagsak na yung tulay. Aba, hindi lang pala yung housing ang substandard, pati yung tulay. Ganyan nung kabalasubas ang pamahalaan ni Pinoy. Ang tanong, Madam Robredo, binatikos mo ba? Kinriticize mo? Hindi. Bakit? Plastic ang ina mo. Plastic ka talaga. Plastic ka. Yun lang masasabi ko sa'yo. Ha? Hindi ito sa pang-ano, napaka-plastic mo. Bakit to? Eh ngayon, maliliit na bagay, pinupuna mo. Yung mga magaganda, hindi mo pinupuri eh. Yung mga maliliit na bagay, talagang gagawa mo ng istorya, gagawa mo ng kasinungalingan. O sa testing, namatay dyan sa EJK, nagpadala ka pa ng video sa UN, sinungaling ka na, fake news ka pa. Tapos sasabihin mo, you have all the rights? Ina mo talaga. Isa kang plastic. Ay, salamat Janet Okada. Uy, grabe, pang mayaman ng pangalan, Okada. Thea Ramilio, salamat. Ay, bana by more power to your channel. God bless you from Winnipeg, Canada. Hindi diba? Ako sana sige nga pasinungalingan mo yung sinasabi ko, Madam Robredo. Pasinungalingan mo. Totoo naman eh. Ni isang beses ba nag-criticize ka nung panahon ni Aquino na sobra talamak na kapalpakan? Wala. Bakit? Tuta ka ni Panot eh. Bakit ka tuta eh? Yung asawa mo, di ba? Ayan, sana video yan eh. Oo nga, video yan. Hindi ko na ipi-play. Katawa-tawa ho yan. Retsam Igop. Oy, salamat to. Welcome to Banateros ha. Ulitin lang ho natin ha. Yung ating yung parapol sa Pasko. Yung parapol natin sa Pasko, Banat Buy Scooter. Nagkakahalagang 40,000 pesos. Napakaganda nito. Galing ng Singapore ito. Banat Buy Scooter. Paano makapasok? Una, siyempre, kailangan mong bumili ng raffle ticket na naghahalagang 500 pesos. Pwede ka sa GCash o kaya sa Western Union. Email nyo lang sa akin yung inyong pangalan pag nakapagpadala po kayo sa banatbyofficial@gmail.com. At ang mga member na ay automatic na kayong may ticket. So basta member na kayo, hindi nyo na kailangan bumili ng ticket. Rachel Nakada, Ohio, gozaimasu, Banat Bay. Ito pa. Sige, baka akala nyo tapos na eh. Baka, alam nyo kung bakit. Kung bakit negative. Ito, sabi nga eh, ito gusto ko to. Ini-report ito ni Mark Lopez. Nakuha ko ito kay Mark Lopez eh. Tali-talino rin yan si Mark Lopez na vlogger ha. Ito ho. Ayan. Ayan. Si questionable BP. Sabi nga ni Mark Lopez. Bakit? Tingnan nyo na lang. Robredo questions Duterte huge intelligence fund. Robredo questions move to recall ambassador consuls in Canada. Robredo questions data on COVID-19 hospital admission. Robredo questions Pemberton. Robredo questions basis for reduced distancing in public
transport. Oh, 'di ba? Araw-araw. Hindi talaga titigil sa pagtatanong itong si Robredo. Sabi ko nga kung talaga seryoso ka sa tanong mo, bakit di ka mag-Google? Nandyan lahat. O kung ayaw mo at talagang tamad yung yung mga kasamahan mo dyan sa opisina mo, pwede nyo kontakin yung yung mga secretaries na in charge dyan. Bakit ganito? Bakit ganyan? Anong And isa pa, madami hindi mo trabaho yan. Masyado mong ginagampanan yung pagiging O sasabihin mo, opposition ka. Madam, Vice President ka. Sa ayaw at gusto at sa ayaw namin, Vice President ka, hindi mo yan trabaho. Ang leader ng oposisyon ay sa totoo lang si Kiko Matching. At senador siya. Siya pwedeng kumestyon. Bakit? Kasi talagang yung posisyon niya, trabaho ng mga senador yan Legislative branch yan, talagang they can question the executive branch. Trabaho nila yan. Pero ikaw, na nasa executive branch ka pa man din, at araw-araw. Uy, grabe, Ana May Rimulta. Welcome to sponsors. Maraming salamat naman po. Yan ang pinakamataas ng level ng membership, ha? Palakpakan. Thank you very much. Alam nyo, sabi ko nga grabe naman ito. Kasi kung one time ka lang mag-question, okay lang. Pero yung araw-arawin mo, malaking kalokohan na yan. Eric Afalya, greetings from Northern California. Salamat po. Dapat ang tinakbo mo, madam, senador. Hindi vice president. Dapat ikaw, vice president, katuwang ka ng Pangulo. I understand you are part of the Dilawan. Dilaw ka, Liberal Party ka. Sa opposition ka, kung ayaw mong tawaging dilawan ka. Pero mauna muna yung job description mo. Vice President ka. Ang pangit tingnan. Bakit? Ikaw ang papalit sa presidente pag nawala. Tapos ikaw yung bumabatikos. Sa madaling salita, ganito lang yan Ikaw ang papalit pag pumalpak ang presidente. Okay? Pag sumabit ang presidente, nagalit ang tao, ikaw ang papalit. So dapat hindi ikaw ang cause kung bakit magagalit ang tao. Bakit? Anong tawag mo doon? Halatang halata na atat ka. Halimbawa, 'di ba, pag may mga napapanood tayo sa Netflix, yung lalaki na patay, yung asawa, husband. Sino ang unang-unang nagiging suspect? Yung asawa, babae. Bakit? Siya kasi ang magmamana ng lahat ng kayamanan ng lalaki. O, di ba? Kaya as much as possible, di ba, sa mga napapanood natin, kunwari, nalulungkot pa nga yung babae, na namatay yung asawa ko. Ganito. Hindi siya magsasaya. Hindi niya ipakikita na galit na galit siya sa asawa niya kahit ganun ang nangyayari sa mga action film, di ba? Ang totoo, pumatay yung asawa. Pero siyempre, hindi niya ipapakita na galit siya sa asawa niya, hindi niya ipapakita na may problema sila. Kasi bakit? Siya ang magmamana ng lahat ng kayamanan. So ganun din, madam. Ikaw ang magmamana ng titulo ng Pangulong Duterte pag siya nawala, pag siya may nangyaring hindi ka nais-nais. Ikaw ang magmamana. So dapat decency, medyo hindi ka bumabatikos. Pangit tingnan. Jail Rehas Takan, salamat po. Banat by let's morning the night watching from Norway. Di ba ako, sige, sabihin nyo na lang sa akin kung hindi totoo. Di ba tama naman yung sinasabi ko? Kasi ikaw yun So sana yung mahiya ka naman Robredo? Ikaw ang papalit pero batikos ka ng batikos. Hindi mo papilyan. Kung gusto mo palang bumatikos, dapat ibang tinakbo mo, senador ka, congresswoman uli. Hindi ka dapat naging vice president. Alam nyo kung bakit talaga sabi to si Robredo? Bakit? Ito,
Tingnan nyo ha, tingnan nyo. Ayan. Ayan. O, tingnan nyo yung kalokohan na yan ha. Parts of newly inaugurated Naga River revetment project collapse. Sabi ng BicolStandard.com. The Naga River revetment project, which measure 5,670 linear meters, is the pet project of Vice President Leni Robredo and the city government of Naga. Pet project mo yan, madam ha? Magkano ginastos? Ako, hindi ko nailagay dito. So madaling salita ho, palpak yung project mo. So, delikadesa, ha? Pagiging disente, dapat nga hindi ka na bumabatigo sa Pangulo. Wala kang K. Ibig sabihin, mahiya ka naman, ikaw ang papalit pag bumagsak ang Pangulo. So dapat hindi mo papilan yung banat ng banat. Ha? Pangalawa, hindi mo binabanatan si Pinoy nung time na puro palpak. So 2 sablay na yon. Pangatlo, wala kang karapatang bumanat. Bakit? Pati project mo, palpak. So ibig sabihin nun, puro palpak. Lahat ng ginagawa mo, palpak, madam. Tapos sasabihin mo, magpupuna ka araw-araw, kikwestiyonin mo ang Pangulong Duterte. Mahiya ka naman. Oy, Sir Randall Bunagan, salamat sa iyong papaala to join Banateros for Banat Package Projects. At saka love offering for Banat Tablet for Kids. Oy, meron pala akong panawagan na kung sino po yung mga kababayan natin na nangangailangan ng tablet, email nyo lamang po ako. Pero gayon pa man, nananawagan din po ako kung meron nung kayong alam na tablet na mabibilhan kasi ang tagal lang sa Lazada. Grabe. Na hindi naman kamahalan para mas marami pa ho tayo mabili, email nyo lang ako. Kasi sa China mura yung tablet, maganda pa. Alam mo naman, galing nilang sa kanila ginawa iPad, so kaya nilang gayahin. Ang ganda-ganda ng mga iPad na mga tablet nila dyan. Baka may alam mo kayo dyan, baka meron ng distributor dyan, email nyo naman po ako para sa inyo na ako order ng tablet. Okay, ayun na po. So ayan ha, yun yung 3 rason kung bakit walang karapatan si Robredo na bumatikos. Bakit? Una, wala sa ethics wala sa Vice President ka, ikaw ang papalit. Tapos binabatikos mo, pinababagsak mo ang Pangulo. Pangalawa, hindi ka bumatikos kay Pinoy noon. Mahiya ka naman. Ang daming kapalpakan ni Pinoy, ni isa hindi ka bumatikos. Pangatlo, mismong ultimong pet project mo palpak. Tapos pabatikos ka sa Pangulo namin na napakaraming magandang project. O anong halimbawa nito? Ito, isang halimbawa niyan, tingnan mo ha. Kailan lang sinimulan yan? O sabi mo, plano pa lang ni Pinoy yan. Plano lang yun kung ganon. Puro plano lang naman si Pinoy nun. Pero sino nagpatupad yan? Pinabilisan. O DOTR. Matatapos na yan sa 2021. April 2021 tapos na yan. Ang ganda niyan sa Marikina. Hanggang abot to yan sa... Saan ba ito? Hanggang Masinag Station, Antipolo, Rizal. So yung maraming tao dyan sa Antipolo, Rizal, baka akala nyo, as in, ang dami yung tao dyan kasi magandang tumiraw dyan. Overlooking. Pero mahirap na yung pumunta dahil syempre yung sasakyan dyan, medyo mahirap na, wala ng transportation. Tsaka pag nag-grab ka dyan, di ka pwedeng at least dyan, aabot na hanggang Masinag. So maganda, ang bilis na ho. Kasi kung mag-jeep ka mula dito sa EDSA, Aurora yan mag-jeep ka, ay naku, sobrang layo ho niyan. Pero dahil dyan, dire-diretso na yung LRT2, papuntang Masinag, ang ganda ho, di ba? Tapos yung mga ganyan, Madam Leni, hindi ka man lang pupuri. Sana man lang, di ba kung may komento ka naman, mahilig kang komento araw-araw. Daig mo pa si Sec Panelo Si Sec Panelo MWF lang. Yung counter strike niya, hindi. Counterpoint niya. Di ba? 3 times a week lang ang komento niya. Ikaw, madam, araw-araw. Non-stop.
pero puro mo negative. Kaya nga, ikaw ang queen of nega. Lahat negative. Yung mga ganito, ba't di mo purihin? Oh. Di ba? Ay, nako. Nakaka-irritate ka, ha?